Buhay ako? Buhay pa ako? Ngayon ay ang ika-10 anibersaryo ng pagpasok ni Jiawen sa ating pamilya. Paanong nagkunwari kang may sakit para umiwas dito? Ang mga tabletas na ito ay bitamina lang. Dapat ka bigyan ng award sa pagganap mo. Nagkukunwaring may sakit? Hindi ba ako namatay na? Bakit ako nandito? Posible kaya na ako ay muling isinilang? Tay, hindi ako kadugo ng pamilya Joe. Si Xiaoyu siguro ay ayaw akong magdiwang. Naiintindihan ko. Dito na lang tayo sa bahay kasama siya. Tingnan mo kung gaano ka-considerate ang ate mo. Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon o kailangan kong gawin ang disiplina ng pamilya. Tay, nagsasabda ko din na to. Ang sakit ng likod ko. Nag-e-enjoy ka sa pagpapanggap na may sakit bilang panganay na ate. Tuturuan kita ng leksyon tungkol sa respeto. Ito ay dahil sa katigasan ng ulo mo. Ito ay dahil sa pananakot mo kay Jiawen. Kainin mo ang mga bitamina mo. Sige, pa isa pa. Tama na, Jailin. Ang party ni Jiawen ay magsisimula na. Dahil nag-claim siya ng sakit sa likod, ipa-confine mo siya kay Miss Jiang. Kailangan niya ng pahinga. Sige, mahal. Ngayon ay gagawin kitang pinakamasayang prinsesa sa mundo. Tara na. Tay. Mga ate. Bakit wala sa inyo ang naniniwala sa akin? Noong nakaraang buhay, ang mga palaging pagkakulong ninyo ay sumira sa aking mga bato. Walang pagkain, walang pahinga sa banyo. Sinira ninyo ang mga bato ko, binigyan ako ng uremia at hinayaan akong mamatay. Bawat isa sa inyong mga Joe ay ang pumatay sa akin. Humingi ng tawad sa kanya? Hindi ka dapat si Jiawen? Pagsisisihan mo ito, Xiaoyu. Oras na para sa leksyon mo. Ikaw! Jialin, Turuan ako ng leksyon? Si Jialin ay hindi kwalipikado. ang tapang mong saktan si Jalin. Tay, diyan mo, iligtas mo ako. Zhou Xiaoyu? Baliw ka ba? Siya ang kapatid mo. Hindi siya kapatid ko. Xiaoyu, pamilya tayo dapat. Pamilya? Pamilya? Mula noong 10 taong gulang ako, nung dinala mo ako sa pamilya Joe, lahat ng ginagawa ko ay mali. Mas mabuti pa ang anak na inampon? Kung ganoon, bakit ko pa kayo kailangan? Lumayo kayong lahat! Sige, uurong kami. Huwag lang saktan si Jiawen. Gusto mong palitan ng gamot ko ng bitamina? Kumain ka pa ng mga ito. Sabihin mo sa mga minamahal mong kapatid ang lahat tungkol dito. Xiaoyu, pwede mo akong apihin hanggat gusto mo. Pero humingi ka ng tawad sa kanila, kakabalik mo lang. Baka mapalayas ka na naman. Ang mga usapin ko ay hindi pakialam ng isang inampon na babae. Zhou Xiaoyu. Mula ngayon, hihiwalay na ako sa pamilya Joe. Wala nang ugnayan. Anong nangyayari? Shijun, sinaktan ni Zhou Xiaoyu si Jalin. Binigyan din niya ng gamot si Jiawen. Ano? Nasaan si Zhou Xiaoyu? Sinaktan niya si Jialin. Sinigawan ko lang siya ng kaunti. At tumakas siya ng bahay. Ang kapal naman niya. Malalakas na bagyo ngayon sa buong probinsya. Ang kapal naman niya ngayon tumakas ng bahay. Ang nangungunang kumpanya ng Yongcheng, Luz Technology, kahapon ay inihayag ang paghalili ng panganay nitong anak, si Lu Kexun. Si Lu Kexun ay 20 taong gulang pa lamang at naging pinakabatang leader ng grupo sa Yongcheng. Ngayon, yung proyekto sa pag-unlad na sinalihan ko ay hindi ako pinilit na tumigil. Wag na. Mamaya na ako, late na ako. Siya ay... Zhou Xiaoyu, huwag kang matulog. Siya yon. Kunin mo ang payong. Teka, paano ko ibabalik sa'yo ang payong na ito? May card ka ba? Hindi na kailangan, payong lang naman. Sa nakaraan kong buhay, iniligtas niya ako. Sa susunod, kailangan ko siyang pasalamatan ng maayos.
Mr. Lu, ito lang ang Jade Pendant. Para mahanap ang ampon na babae ng pamilya Lu, sa pamamagitan nito ay parang paghahanap ng karayom sa dayami. Xiaoyu, sabi ng nanay ko natagpuan ka ng tunay mong tatay. Alis ka na ba sa bahay namin? Keksun, huwag kang umiyak. Xiaoyu, may kanya-kanya tayong jade pendant na ito. Huwag mo akong kalimutan. Hahanapin kita muli. Keksun, makatitiyak ka. Hinding-hindi kita makakalimutan. Pinky swear, magpakailanman. Tianqing, Xiaoyu, nandito ka na sa wakas. Akala ko tatamarin ka. pagkatapos ng lahat ng taon na ito bilang magkakasamang coder, magkatuwang sa laban, nangako tayong sabay na bubuo nito. Paano ko palalampasin? Lagi mong sinasabi na mabuti ang pakikitungo ng pamilya mo sa iyo. Akala ko baka piliin mong manatili sa kanila sa halip. Tay, sumasali ako sa isang computer competition. May research lab ang mentor ko. Gumagawa kami sa isang mahalagang research project. Pakibalik ang phone ko. Ikaw? Sa isang computer competition? Sa tingin ko, naglalaro ka lang kasama ang mga pasaway. Ngayon, tingnan natin kung paano mo makokontak ang mga hayop na yan. Wala nang kompromiso, magpo-full-time tayo sa R&D laban para sa ating kinabukasan. Oo. Gawin nating tahanan ng lab, magtatrabaho at maninirahan tayo parang pamilya. Sa ngayon, para sa scholarship, patent at sa ating kinabukasan, lulubog-lilitaw tayo walang atrasan. Sa pagkakataong ito, hindi ko na isasakripisyo ang buhay ko para sa dugo kahit kailan. Miss Zhang, maaari mo bang tawagan si Xiaoyu? Mr. Joe, bilang isang katulong, paano ko malalaman ang contact niya? Si Xiaoyu ba laging nangunguna sa klase? Oo, wala pa akong nakita na mas masipag mag-aral. Lahat ng award na ito ay kanya. Ano pero? Si Miss Joe Xiaoyu ay may kidney failure. Para makatipid, siya ay nagdadialysis sa bahay. Ang sakit niya? Totoo pala. Nakita ko si Miss Joe Xiaoyu habang nagdadialysis. Namaga ang tiyan niya parang lobo. Siya ay talagang nakakasakit ng puso. Bakit hindi ka nagsalita ng mas maaga? Isa lang akong katulong. Mabibigyang halaga ba ang sasabihin ko? Siya sinabi niyang may sakit siya dati. Pero sabi mo nagpapanggap lang siya. Hindi ka naniwala sa sinabi niya. Bakit ka naman maniniwala sa isang katulong na tulad ko? Napakahirap ng dinanas niya sa dialysis. Pinilit ko siyang ibenta ang mamahaling damit na ito para may pera. Tumanggi siya. Sabi niya regalo mo daw sa kanya. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan. Para sa aking munting prinsesa, maligayang kaarawan. Si Lola at ako ay espesyal na nakuha ito antigong singsing para sa iyo. Wow, ang ganda. Jiawen, eto ang pinakabagong bag na gusto mo. Bagong labas ng Paris. Ang galing. Salamat, Jamo. Jiawen, ang custom-made na kwintas na ito ay para sa iyo. Nakakahinga. Salamat, tatay at lola, at sa mga ate. Nalate ako, Jewen. Maligayang kaarawan. Kuya, mayroon na akong mga katulad na damit mula sa brand na ito. Wala akong pakialam. Bilan mo ako ng bago. Sige, bibilhan kita ng mas maganda. Kasalanan ko. Cheers. Mag-toast tayo. Cheers! Ito ay itinapon ni Jewen. Itago mo. Salamat, kuya. Ito ang una kong tunay na regalong natanggap. Pahahalagahan ko ito magpakailanman.
Paano ko makakalimutan? Ang kaarawan ni Jiawen ay kaarawan din ni Xiaoyu. Mr. Zhou, si Xiaoyu ay may mabuting puso. Naalala niya ang bawat kabutihan na ipinakita sa kanya. Ito ang diary niya. Pakibasa mo. Unang araw pabalik sa bahay, excited ako. Ngayon may pamilya na ako, sa wakas. Ngayong araw nakilala ko ang panganay kong kapatid na lalaki. Ang tangkad at guwapo niya. Isaurin siya ng kumpanya. Napakamatagumpay niya. Ang galing-galing ng lahat dito. Si Kuya ang CEO. Si Jamu ay nagpapatakbo ng tech firm. Si Jalin ay modelo. Kahit si Jowen ay nanalo ng mga parangal sa piano at sayaw. Dahil sa mga kapatid kong may talento, kailangan ko pang magsikap para hindi sila maantala. Malapit na ang kaarawan ni Kuya. Hindi ko kayang bumili ng angkop na regalo. Narinig ko na ang medalya sa National Coding Competition ay solid gold. Kung manalo ako at ibenta ito, makakabili ako ng mga regalo para sa kanya. Sana magustuhan niya ang mga cufflink na pinili ko. Cufflink. Cufflink. Kuya, maligayang kaarawan. Ito ang regalo ko para sa iyo. Ano ito? Cufflink. Pinili ko ito para sa iyo. Ano sa tingin mo? Hindi ito ang tipo ko. Romanti lang na cufflink ang isinusuot ko. Huwag mo akong dalhan ng mumurahing bagay na ito kailanman. Xiaoyu. Binigo kita. Dumaan ako sa silid-aralan ni Kuya kanina at may nakita akong kahanga-hanga. Ang mga dingding ay puno ng mga parangal ni Kuya. Si Kuya ay palaging pambihira mula pa nung bata. Dapat akong matuto mula sa kanya. Kahapon, nang dalhan ko si Kuya ng sopas, nakita ko siya sa ibaba, napaka-commanding sa kanyang suit, namumuno sa kanyang team, sumusunod ang lahat sa kanyang utos. Kahit hindi niya ako nakita, Kuya, Ginoong Joe, nandito ang iyong kapatid na babae. Nag-host kami ng mga VIP na kliyente ngayon. Bakit ang laylay ng suot niya? Pagutusan mo ang isa na itapon siya sa labas. Ilayo siya sa mga kliyente. Opo, Gino. Kuya! Pakawalan mo ako. Alam kong busy siya, masyadong busy para sa akin. Ngunit ang pagiging kapatid niya ay nagpapasaya sa akin. Magiging kasing husay ako niya. Siya ang aking huwaran. Xiaoyu. Mali ako. Ihahatid kita sa bahay. Xiaoyu, sinubukan na namin ng 200 beses walang isang tagumpay. Baka dapat na tayong sumuko. Gumana ito. Sa pagkakataong ito, gumana. Ang anti-hacking defense system matagumpay na hinarang ang mga pag-atake mula sa mga overseas server. Nagawa talaga natin. Xiaoyu, isa kang tunay na henyo. Bilis ipagbigay alam natin sa professor. Tama. Joe Xiaoyu, nagawa mong mabuhay sa mga inaasahan. Proud na proud ako sa inyong dalawa. Salamat sa iyong paggabay at sa mga resources ng lab. Ang patent para sa sistemang ito ay dapat i-file mo. Ang pinakabagong sponsor ng aming instituto ay ang Lu Group. Sila ay nagbigay ng malaking pondo. Bukod pa rito, ang kanilang kumpanya ay tunay na nangangailangan ng teknolohiyang ito. Kaya naman gusto ko na kayong pumirma ng kasunduan sa Lu Group para sa mga karapatan sa paggamit ng teknolohiya muna. Ako? Lu Group? Ang sikat na kumpanya ni Lu Kexun? Eksakto. Ito ay Lu's Technology, na ang CEO na si Lu Kexun ay naging estudyante ko rin. Tama ba ang naririnig ko, Xiaoyu? Ang ating teknolohiya ay talagang napili ng higanting industriya, Lu Group. Lu Kexun? Miss Joe, sa kasamaang palad, dahil sa iyong pagdating ng huli, ang pagiging kwalipikado sa kidney transplant ay binawi. Mapupunta na ito kay Mr. Lu. Ang galing ng timing. Yung tao ay nagngangalang Lu din. Pero hindi pwedeng siya si Lu Kexun, yung maimpluwensyang tao. Bakit pa siya mangangailangan ng kidney na tulad ko?
Ito ang 50,000 yuan na deposito at kontrata para sa pagpirma, Xiaoyu. Pinatunayan mo talaga na tama ako. Kailangan ng aming larangan ng talentong tulad mo upang umunlad. Salamat, Professor. Salamat sa iyong gabay. Wala pa ring balita sa kanya? Pre, bakit mo pa siya iniisip? Tingnan mo ang ginawa niya sa akin. Hindi na ako makapagmodelo ngayon. Ako naman ang alalahanin mo. Yang maliit na galo sa ulo mo napaluto si Lola ng chicken soup ng ilang araw. Ano pa bang gusto mo? Mag-isa siya ron. Siyempre, nag-aalala ako. Desisyon niyang umalis, problema niya. Siya ang may gawa niyan. Tama na, pumunta ka sa kwarto mo. Tigilan mo na ako. Ano ang itinatago mo? Iabot mo. Ibigay mo na sa akin. Itong relo, hindi ba sinabi mong si Xiaoyu ang nagnakaw ng relo ni tatay? Joe Jialin, pinagbintangan mo ang iyong kapatid. Pre, biro lang naman. Sino bang mag-aakalang hindi siya marunong magbiro? Biro yon? Alam mo bang siya ay pinagbawalan ng 3 araw? 3 araw lang naman na nakakulong. Laging nakakulong iyon. Ano pa ang 3 araw? Ikaw. Mr. Joe, natunto na namin si Miss Joe Xiaoyu. Xiaoyu, nitong mga nakaraang araw nababad ka sa trabaho, halos hindi kumakain ng tama at halos walang pahinga. Mamaya, sabay tayong kumain ng maayos. Kailangan mo ng totoong pahinga. Sige. Xiaoyu, matagal kang nawala. Alam mo ba kung gaano kami nag-alala? Umuwi ka na sa akin. Shijun, tingnan mo kung gaano siya katagal na wala. Suot pa rin ang parehong damit. Halatang hindi pa siya naligo at hindi man lang nagpalit. Nakakadiri. Tama na. Xiaoyu, wag mo siyang pansinin. Makinig ka sa akin. Umuwi na tayo. Hindi mo ba narinig ang mahal mong kapatid? Madumi ako. Umalis ka kung ayaw mong magkaproblema. Xiaoyu, makinig ka sa akin. Sa bahay na tayo mag-usap. Ang pamilya Joe ay bahay mo pa rin. Bahay ko? Kinukulong nila ako sa sandaling magkamali, pinagkakaitan ng pagkain, at bawal pumunta sa banyo. Bahay ba to? Xiaoyu, nakaraan na yon. Huwag kang matigas ang ulo. Umuwi ka na sa akin. Sabi ko hindi yon bahay ko. Hindi ako babalik. Xiaoyu, Xiaoyu. Sino ang kamag-anak ng pasyente? ako. Ako ang kapatid niya. Pamilya ka. Oh, May malubhang sakit sa bato ang pasyente. Sa itsura mo, pera hindi problema. Paano mo hinayaan na magkasakit ng ganito ang kapatid mo? Tama na, pagkatapos pumirma, painumin siya ng gamot sa oras bago ito lumala at maging kidney failure. May sakit ba talaga siya sa bato? Hindi nagpapanggap? Ilang araw lang siyang nakakulong? Walang pagkain at magkakasakit siya sa bato? Doktor, sinasaklawan mo ba si Joe Xiaoyu at nagsisinungaling sa amin? Jialin. Doktor ako, bakit ako magsisinungaling? May senyales siya ng malnutrisyon at pinagbawalan sa banyo na nagdudulot ng problema sa bato. Hindi pa ako nakakita ng napakasamang pamilya. Kinulong ninyo siya at pinag-utom. Ano naman? Sabi ng tatay ko laging magulo si Xiaoyu, kailangan niyang madisiplina. Kailangan namin siyang ituwid. Kayo, tinatawag ninyo itong pamilya? Hindi ka rapat-dapat. Ikaw? Joe Jialin, tumahimik ka. Xiaoyu. Umuwi ka sa akin. Sabi ng doktor, kailangan mo ng tamang pahinga. Ang sinabi niya kanina, narinig ko lahat. Sumasang-ayon ka sa kanya, hindi ba? Hindi totoo yan. Hindi ako lumaki sa pamilyang Joe. Itinakwil ako. Kaya sa tingin mo ako ay walang modo? Puro pagkukulang? Kahit anong gawin ko, karapat-dapat akong ikulong? Karapat-dapat akong apihin? Iyon ba? Xiaoyu, hindi ganon. Ang mga salita ni Jialin, huwag mong seryosohin. Hindi niya sinasadya yon. Iyon talaga ang ibig niyang sabihin. Si Jiawen ay lumaking may pribilehiyo dito. At karapat-dapat sa lahat ng pinakamahusay. Pero ako, hinila ako pabalik sa kalagitnaan ng buhay. Hindi ba ako karapat-dapat sa pangunahing kabutihan? Ikaw ang naiinggit. Na laging nakikipagkompetensya kay Jiwen. Hindi mo siya kaya. Oh, hindi ko siya kaya. Shijun. Gusto mo akong umuwi? Oo. Sige, pumili ka sa pagitan ni Jiawen at ako. Ngayon. Wadapuy mo ang iyong desisyon.
Huwag mo akong ilagay sa alanganin. Alam kong hindi ka makapili, wala sa mga Joe ang makapili. Dahil sa iyong paningin, si Jowen lang ang tunay na miyembro ng pamilya. Kung ganoon, pipili ako. Simula ngayon, ako ay hindi na isang Joe at hindi magiging iyong kapatid na babae. Xiao Yu, ikaw. Si Jun, tingnan mo kung gaano siya kayabang kumilos, parang ang aming pamilya ay may utang sa kanya. Huwag nating kalimutan pinalaki namin siya sa bahay na ito. Gumastos kami ng walang bilang na pera sa kanya sa mga nakaraang taon. Tama na. Xiao Yu, hindi iyon ang ibig sabihin ng iyong kapatid na babae. Oo, talagang sinadya ko. Ayos lang. Gusto mong mag-ayos ng mga utang? Gawin natin, oras na para bayaran ko kayong lahat. Dumating ako sa pamilyang Joe sa edad na 10 at nakatanggap ako ng buwan ng allowance na 500 bawat buwan sa loob ng 10 buwan. 5,000 sa kabuuan. Nagtataka kayo kung bakit 10 buwan lang. Ito ang dahilan. Sa ika-11 buwan, ginamit ko ang aking scholarship para bumili ng regalo para sa'yo, Joe Jalin. Ngunit ikaw at si Jowen ay binintangan ako ng pagnanakaw. Mula noon, pinutol ang aking allowance. Lahat ng aking gastos mula noon nagmula sa mga scholarship at mga subsidy ng paaralan. Lahat ng gawaing bahay ay ginawa ko at ni Miss Jiang. Para sa akin, ang bahay ng Joe ay isang pansamantalang kanlungan lamang. Para sa gastos sa tirahan, sabihin nating 5,000. Yan ay higit pa sa patas. Tuyang 20,000 ang advance mula sa aking bagong kontrata. Ang sobrang 10,000 ay para sa pagputol ng lahat ng ugnayan sa pamilyang Joe. Mula sa sandaling ito, tapos na ako sa inyong lahat. Xiao Yu, Walang bagay na bigla ang pag-alis. Tanging ang huling putol pagkatapos ng maraming taon ng dalamhati. Minsan ay umaasa ako ng lubos na maging tunay na pamilya. Ngunit ngayon nakikita ko, hindi sila karapat-dapat. Ang pamilya Joe ay nagbibigay sa kanya ng 500 yuan lang bawat buwan? Paano yun posible? Ang aming araw-araw na gastusin sa pagkain lang ay lumalampas sa 500 yuan. Shion. Siya ay malinaw na nagsisinungaling para sa simpatya. tumahimik ka. Pumirma kami ng kontrata kaninang umaga at dumating ang pondo ngayong hapon, 500,000 yuan. Hindi ko akalain na hahawak ako ng tseke na kalahating milyon. Ito ay simula pa lamang. Shoyu, bakit sobrang kalmado ka? Ito ay 500,000 yuan. Ang aming profesor pumirma ng pangmatagalan kasunduan sa Lu Group kung gusto natin posible ang milyon. Ang aming senior na alumnus naging CEO sa edad na 22. Gusto ko talagang malaman kung anong klaseng henyo siya talaga. Marami pa tayong pagkakataon mamaya, pero ngayon, tamasa natin ang handaan. Oo. Lu Kexun, Pasensya na, Professor, na late ako. sinabi ko sa iyo kung nagmamadali ka, hindi na kailangan pumunta ng madalian. Kanina, pinauwi ko na ang estudyanteng iyon pabalik. Walang problema. Hindi pa ako bumisita mula ng graduate at gusto kong magbigay galang. Ang biyaheng ito ay para makita ka. Mabuti. Halika. Mauna ka. Ang kwintas na ito. Imposible. Nakita ko na ang kwintas na ito. Ito ay pag-aari ng estudyante na gumawa ng programang pansiguridad. Si Xiaoyu ay napakawalang ingat na wala ang kanyang kwintas. Nang hindi namamalayan. Ibig mong sabihin, ang pangalan niya ay Xiaoyu? Ang isip ng batang ito. Ay sinmaranging makina na maayos. Mag-isa pinabilis niya ang ating R&D timeline ng higit sa kalahati. Kung siya ay kasabayan mo, baka pa siyang daigin ka sa kasikatan. Sa totoo lang, ang background ng batang ito ay medyo trahedya. Ninakaw siya noong sanggol at dumaan sa maraming ampunan. Xiaoyu, sabi ni Mama na hanap ka ng tunay mong ama. Alis ka ba sa pamilya natin? Oh,
Keksun, huwag kang umiyak. Xiaoyu, may kanya-kanya tayong jade pendant. Huwag mo akong kalimutan. Keksun, huwag kang mag-alala. Hindi kita makakalimutan. Pinky swear habang buhay. Xiaoyu, ikaw ba yan? Tatay, Lola, nasa bahay na tayo. Bumalik din si Xiaoyu, di ba? Sabi ko sa inyo na sa karangyaan ng pamilya Zhou, hindi niya matiis ang mabuhay ng walang tahanan magpakailanman. Pagbalik, ay hindi nangangahulugang papasok. Ipa-lockdown si Miss Zhang. Pagkatapos lang magsulat ng liham ng paghingi ng tawad sa pamilya, siya ay lalaya. Tatay, hindi bumalik si Xiaoyu. Ano? Mas lumala pa. Pumirma ng severance sa pamilya Zhou at nagdeklara ng kumpletong paghihiwalay sa atin. Mukhang lumalakas ang loob niya. Walang tutulong sa kanya. Tingnan natin kung gaano katagal siya makakatagal na walang pera. May pera si Xiaoyu. Ito. Binayaran niya ang pamilya Zhou. Tatay, sa lahat ng mga taong ito, pinadalhan mo ba siya ng allowance? Allowance? Nanay, magkano ang natatanggap niya kada buwan? Wala akong pakialam sa pera ng batang iyon. Ang bastos na babaeng iyon. Huwag kang mag-alala, tatay. Manatiling panatag. Sa ating sambahayan, lahat ay may allowance, kasama ang bahagi niya. Nag-check ako sa finance. Ang talaan ng Zhou ay nagpapakita 10 buwan lang na stipend ang naipadala sa kanya. Sa 8 taong pag-uwi, 10 buwan lang ang binayad. Ikaw, tigilan mo ang mga kasinungalingang ito. Tatawag ako sa finance ngayon. Kumusta, Mr. Liu? Magkano kada buwan? Ang natanggap ni Xiaoyu? Master Zhou, 500 kada buwan, total na 10 buwan. Tapos pinatigil ninyo ako sa pagpapadala kay Miss Zhou Xiaoyu. Iyon nga dahil marami siyang masamang ugali at patuloy na nagnanakaw sa pamilya. Gusto ko siyang turuan ng leksyon, kaya sinabi ko sa finance department na putulin ang kanyang allowance. Pero kalaunan, nakalimutan ko ng tuluyan ang buong bagay. Pero hindi iyon tugma kung wala talaga siyang kita. Saan nagmula ang kanyang tuition at mga gastusin sa pamumuhay noon? Ano pa ba? Patuloy siyang nagnanakaw. Ang ari-arian ng Zhou ay malawak. Magnakaw lang ng isang pamana at mabubuhay siya ng maayos sa loob ng maraming taon kung talagang kailangan niya ng pera para sa paaralan. Bakit hindi siya dumiretso sa akin? Tatay, si Xiaoyu ay hindi kailanman nagnakaw kahit isang sentimo mula sa atin. Sa lahat ng mga taon na ito, ang kanyang tuition at gastusin ay nasakop ng mga premyo na nakuha mula sa mga kompetisyon. Imposible, walang paraan na ganong karaming scholarship. Puno ng mga parangal ang kanyang silid. Mayroon ba sa inyo na nag-abalang suriin? Bakit ko dadalawin ang kanyang silid? Kahit na matalino siya sa libro, nerd pa rin siyang walang alam. Akala ba niya siya ay kahanga-hanga? Dahil lang nanalo ng ilang scholarship? Kung nagtatantrum siya dahil dito, maghagis lang ng pera para maakit siyang bumalik. Ang mga Zhou kayang-kaya ang baon na pera. Wala siyang karapatan manira ng ating pamilya. Nagbayad siya ng 20,000. Ubos na ang kanyang ipon. Shijun, tayo na lang bigyan siya ng pera para maayos ang lahat. Hindi iyon mga scholarship, mga patent development signing fees. Pakiusap. Siya? Nagkakaroon ng patent? Sinuri ko lahat ng kanyang mga kompetisyon sa pananaliksik. Napakahusay na resulta, ngunit wala sa atin ang may alam tungkol dito. Sa lahat ng mga tao na ito, mayroon ba tayong tunay na nagmalasakit sa kanya? Hindi ba ako nagmamalasakit sa kanya? Siya ang masuwayin. Tatay, ikinulong mo siya walang pagkain, tubig o kahit access sa banyo at ikaw. Tawag mo ito tamang disiplina? Nakakakuha siya maruruming ugali sa labas. Kailangan kong gumamit matinding hakbang para ituwid siya. Ako, pinalaki ko kayo ng ganito. Hindi ba kayo nagtagumpay? Ama mo ako. Huwag mo akong lekturan. Shijun. Xiaoyu, siguro tama ka. Ang lugar na ito ay hindi kailanman naging tahanan mo. Ito na ang magiging bagong tahanan ko. Nako! Ang ganda ng tanawin dito. Xiaoyu, ano ang susunod nating gagawin? Ang mga autoridad ng Yuncheng ay maglulunsad ng isang pambansang kampanya laban sa pandaraya upang protektahan ang pangunahing interes ng mga tao. Ang kampanya laban sa pandaraya. Naalala ko mula sa aking nakaraang buhay, may kumpanya ng teknolohiya na lumikha isang aplikasyon na humaharang sa pandaraya sa panahong ito. Buong lungsod ang gumamit nito at kumita sila ng malaki. Kung kaya natin maunahan sila at maunang bumuo ng software.
Ching! Alam ko kung ano ang susunod nating kailangang gawin. Ang focus ng kampanya ay pagpigil sa mga panloloko sa telekomunikasyon sa pamamagitan ng isang aplikasyon sa cellphone na humaharang sa mga pagtatangka ng pandaraya. Kung kaya nating magdisenyo ang pangunahing arkitektura ng aplikasyon at bumuo ng isang mabisang aplikasyon laban sa pandaraya upang tulungan ang mga gumagamit na maharang ang mga panloloko sa telecommunication, ang mga kita mula sa app na ito ay maaring walang hanggan. Tama! Sa lahat ng mga panloloko sa telepono sa mga araw na ito, ang prioridad ng kampanya ay dapat na protection sa cellphone. Xiaoyu, ang galing mo! Kaya ang susunod nating hakbang ay ang bumuo ng aplikasyon laban sa pandaraya. Ang aming anti-fraud app, hindi lang para magkaroon. Madaling makita ang mga mapanlinlang na tawag. Mayroon pa ring ilan. Sa labas ng mga scam message, kasama rin namin ang ilan mga kaso ng pandaraya. Maaari nitong mapabuti ang kamalayan laban sa pandaraya ng aming mga user, protektahan ang aming mga user, kaligtasan ng buhay at ari-arian. Noong panahong iyon, ilagay lang ang aming software. Naka-install sa telepono. Maaari itong automatikong mag-scan. Ilang fraud software. Aktibong harangin ang fraud pop-up window at ilang Trojan plugin, kaya ang aming mga user hindi na magdaranas. Problema ng pandaraya. Professor, ito ay isang anti-fraud app. Gamit ang simulation animation pakitingnan. Zhou Xiaoyu. Hindi kita nabigo. Anti-fraud software. Sa maikling panahon, may pagsulong at sa tamang panahon, taas kapag inilabas ang red header file. Xiaoyu, talagang sobra ka pananaw sa merkado. Professor, ngayon ay dari kang makipag-usap kay Luzong, magkaroon ng magandang usapan. Mga detalye sa marketing. Ano pa ang pag-uusapan? Hindi ko na kailangang pag-usapan ito matagal na. Hindi ba siya pumayag? Hindi ito ang iniisip mo. Xiaolu, matapos marinig ang aking mga salita, hindi lamang hindi nagtanong, pinangunahan din ang teknolohiya ni Lu. Nagsimula na sa layout, kasi simula mo pa lang. Noong nagde-develop ng anti-fraud software, siya ay nag-set up ng promotion team, naghihintay para sa iyong software, na-develop. Iyon ay magiging mahusay. Hindi ko inaasahan ang aming senior, napakatapang. Yan ay kakaiba. Si Xiaolu ay gumagawa ng mga bagay. Hindi kailanman naging ganito. Napakaradikal. Total Lu ang iyong junior ay nag-develop ng software na ito. Iyan ay kahanga-hanga. Kami Lu sa anti-fraud software na ito. Maaring lubos na mapaunlad. Market ng mobile phone software ibigay. Pananaw ng guro laging mabuti. Zhou Xiaoyu. Siya ay palaging mahusay. Udot na pumunta pa baba. Sa pinakamataas na pagtrato, kunin si Zhou Xiaoyu Departamento ng Software Development ni Lu, pinakamataas na executive. Hati. At magdagdag ng ari-arian at 10 milyong kooperasyon sa pamilyang Zhou, bibisita ako ng personal. Prinsesa ng Lola, ang galing! Hindi pa nga graduate, may pre-hire offer na galing sa Luz Technology. Nagpaplano pa nga ang grupo ng pagbisita. Dinadala mo ang karangalan sa pamilya Zhou. May bahay si tatay malapit sa Luz Group. Para sa'yo, ituring mong regalo. Kapag opisyal ka ng natanggap ng Luz, ilalagay ko ang bahay sa pangalan mo. Salamat, Lola. Salamat, Tatay. Shijun, kamakailan, bakit ang lungkot? Wala lang. Nag-aalala lang ako medyo kay Xiaoyu. Hinanap ko siya ilang beses pero ayaw niyang bumalik. Madam Gino, bumalik na si Miss. Nakita mo? Sinabi ko sa'yo hindi siya tatagal doon. Pagkatapos ng lasa ng totoong mundo, bumalik siyang nahihiya. Huwag mo muna siyang papasukin. Paluluhin mo siya sa labas. Hayaan siyang mag-isip tungkol sa mga pagkakamali niya muna. Pero tatay, masyado ka naman. Sige, puro kayo awayan. Ano bang nangyari sa inyo? Ngayong bumalik na siya, papasukin nyo na. Hindi siya nagtagumpay doon, pero hindi niya kayang mawalay sa akin at sa magandang buhay ng pamilya Zhou. Kaya siya bumalik, di ba? Huwag kang mag-alala. Hindi ko palalampasin kahit isang araw ng buhay ng pamilya Zhou nyo. Nandito ako para kunin ang offer letter ng Luz. Inihulog nila dito.
Nandito ka para sa offer letter ng Luz? Joe Xiaoyu, nananaginip ka pa ba? May isa sa pamilyang ito na makakakuha ng offer mula sa Luz pero hindi ikaw. Si Jawen. Bakit Jawen? Sa sandaling may magandang mangyari, nag-iinarte ka. Ang Luz Technology ang nangungunang kompanya sa Yon City, isang leader sa industriya. Nagtitipon lang sila ng pinakamahusay mula sa mga nangungunang universidad. Si Jawen lang natin ang kwalipikado. Anong ginagawa mo dito? Huwag niyong kalimutan, ang mga grado ni Xiaoyu ay palaging mahusay. Ang kanyang marka sa college entrance exam ay mas mataas pa kaysa kay Jowen. Magagandang grado? Anong silbi nun? Tama. Si Jowen ay laging may pinakamabuting edukasyon at ang kanyang ugali, mas maganda ito kaysa sayo. Anong karapatan niya upang makapasok sa Luz? Sigurado ka bang ang liham na ito ay para kay Joe Jowen? Hindi para sa kanya. Sa tingin mo para sa'yo? Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Palagi kang nagsisinungaling, walang ginagawang kapakipakinabang, binubuli ang kapatid mo, sinasaktan ang ate mo, wala kang modo. Ngayon, bukod sa marka mo sa college entrance exam, ano pa bang maipagmamalaki mo? Hindi ka man lang makapantay sa kalingkingan ni Jowen. Oo, si Joe Jowen ay may magandang asal. At ako? May nanay ako pero walang tatay na nagturo sa akin. Ang aking asal ay kinain na ng asong gubat noon pa. Joe Xiaoyu, parang sinasabi mo na may utang kami sa'yo. Sa lahat ng bata sa pamilyang ito, bakit ikaw lang ang nakidnap? Dapat mong pagnilayan iyan. Hindi ka lumaki sa pamilyang Joe. Yun ay malas mo lang. Malas mo. Ang pag-away kay Jowen ay hindi makakatulong. Jamo, ano bang sinasabi mo? Tumahimik ka. Okay. Dapat talaga akong magmuni-muni. Pagkatapos kong isipin ang dahilan ng aking malas ay ang ipinanganak sa pamilyang Joe. Kita mo, noong umalis ako sa pamilyang Joe, binago ko ang aking kapalarang mamatay ng maaga. Ikaw. Joe Xiaoyu! Gusto mo bang patayin si Lola? Ginang, si Gino. Ang CEO ng Lu Group, si Lu Kesun, ay dumating ng personal. Bilisan nyo at papasukin siya. Perpekto. Hayaan ang matigas na ulo na ito na makakita kung ano ang tunay na kapangyarihan. CEO ng Luz Tech, si Lu Kesun ay nandito. Siya iyon. Siya pala ang presidente ng Lu Group. Presidente Lu, magandang araw. Galing ako sa Joe Tech, Joe Genhai. Ha ha ha! Ginoong Joe, kumusta? Ang dahilan ng pagpunta ko ngayon ay tungkol sa iyong anak na babae. Napakahusay ng ginawa mo sa pagpapalaki ng isang napakahusay na anak na babae. Jiawen, nagbibigay ka ng karangalan sa ating pamilya. Si Presidente Lu pala ay personal na pumunta para anyayahan ka. Dali, batiin mo siya. Presidente Lu, ito ang apo ko na si Joe Jowen. Si Binibining Joe ay may kabataan na talento. Salamat sa papuri, bagamat dapat kong sabihin ang iyong personal na pagbisita ay nakakagulat sa akin. Ang pangangalap ng talento ay nangangailangan ng taos-pusong pagsisikap. Ginoong Joe, tulad ng alam mo, sa aming industriya ang mga nangungunang professional ay hinahabol. Siyempre. Pero walang tumatanggi sa alok mula sa Lu Group. Presidente Lu, ang iyong personal na pagdalo ay nagiiwan sa amin na labis na pinarangalan. Hahaha. Para sa akin ba ang kontratang yan? Pasensya na. Ginoong Joe, bagaman ang iyong anak na babae ay talagang pambihira, ang aming kumpanya ay kumukuha lamang ng mga ganap na pinakamataas na antas ng talento. Pumunta ako ngayon para kay Binibining Joe Xiaoyu. Joe Xiaoyu. Presidente Lu, ako si Joe Xiaoyu. Siya iyon. Kaya ang tadhana ay nagdala sa iyo sa harap ko noon pa man. Mr. Lu, nagkakamali ka ba? Hindi ba ako ang inupahan mo? Ahem, Mr. Lu, may pagkakamali talaga. Ang pamilya Joe ay pinalaki lamang isang anak na babae ng may pag-aalaga ang aming Jiawen. Xiaoyu, paano siya makakapasok sa Lu Group? Walang pagkakamali. Miss Ju, kumusta ka na? Ikaw rin, paano kayo nagkakilala? Kaya ikaw pala si President Lu. Ang iyong payong dati, hindi ko pa ito na ibabalik. Xiaoyu, huwag mo akong kalimutan. Iyakin, huwag mag-alala. Hindi kita makakalimutan.
Hindi niya ako kilala. Marami pa tayong pagkakataon ang mga materyales na meron ka na isinumite ng iyong professor. Nagkakaisang inaprubahan ng board. Ang aming korporasyon ay nangangailangan ng mga talento tulad mo. Tayo ay magtatatag ng isang dedikadong departamento ng R&D na may buong yaman. Sumali ka sa amin. Anumang mga termino ay maaaring pag-usapan. Miss Jo, sasali ka ba sa amin? Ang mga yaman ng Lu Group ay nangunguna. Paano niya ibinigay ang mga iyon kay Xiaoyu? Wala siyang mga patent. Sige. Mr. Lu, tinatanggap ko ang iyong alok, ngunit mayroon akong kasosyo sa pag-unlad na kailangang makipagkita sa'yo. At ang iyong pamilya, kailangan bang pag-usapan? Hindi na kailangan. Sila. Hindi ang aking pamilya. Ginoong Lu. Lila ako. Ikaw. Xiaoyu, mukhang nagdaan ka sa mahirap na panahon sa pamilya Zhou? Kung ganoon, ang tatlong ari-arian ng Lu Group na balak ipamigay at ang multi-million deal ay bawiin na. Ginong Lu. Nagtatampo lang ang bata, wag mo siyang seryosohin. Ginong Zhou, dahil ang aming kandidato ay walang kaugnayan sa Zhou, aalis na ako. Teka. Ginong Lu. Paano nangyari iyon? Tiyak na nandaya siya. Ang patenteng iyon. Maaaring binili lang online. Lahat ay available online ngayon. Lola, kung peke iyon, hindi ba malalaman ng Lu Group? Si June, lahat ng orders ng Lu Group ay dumating dahil kay Zhou Xiaoyu. Wala akong pakialam kung anong gagawin, ibalik si Xiaoyu sa ating pamilya. Talento? Imposible. Joe Xiaoyu, basura ka lang, daigin mo ako. Managinip ka. Kumusta, Director Joe? Director. Tama. Simula ngayon, ikaw ang director ng tech center na ito. Ang kaibigan mo ang magiging deputy mo. Pareho kayong may ganap na autoridad dito. Lahat ng kagamitan sa pasilidad na ito ay makabagong teknolohiya. Zhou Xiaoyu, itinalaga kita bilang ng grupo ng Lu Chief Research Officer. Lahat ng research projects mo ay isa sa katuparan. Pero sa tingin ko, Hindi lang ito ang nagawa mo. Eksakto. Pagkatapos, mabilis naming binuo isang security correction system para sa mga mobile device. Tama ang mentor natin. Kung naging kaklase tayo, maaaring ikaw ang naging CEO. Sa 22 imbes na ako. Masyado kang mabait, senior. Nagkaroon lang ako ng swerte. Xiaoyu, hindi mo ako kilala. Okay lang, manatili ka lang sa tabi ko. Maglibot tayo sa pasilidad. Mabuti. Xiaoyu, ang security reports nandito na naman ang mga Zhou. Pumunta sila para sa 6 na magkakasunod na araw. Gusto ka talaga nilang makita. Ano ang pakay mo dito? Anong ginagawa mo dito? Binili ka ni Kuya ng damit na ito. Alam ko, lahat ng mga taon na ito halos hindi ka nagsuot ng mga damit. Ang mga regalo sa kaarawan sa loob ng 8 taon. Babayaran ko lahat ng iyon. Hindi kailangan. Matagal na akong lampas sa edad para sa mga damit. Ngayong umalis na ako sa pamilyang Zhou, wala akong kulang. Zhou Xiaoyu, paano mo nagawang makipag-usap kay Kuya? Alam mo ba na ito ay sobrang luho? Ano? Dapat ba akong magpasalamat ng nakaluhod para sa kanyang limos? Luluhod ba ako at yuyuko ng dramatic? Bantayan mo ang iyong dila. Kuya, binigyan kita ng babala, malamig ang puso niya. Sino ang pumayag sa'yo na kausapin siya ng ganito? Zhou Shijun. Noong kaarawan mo, wala akong perang pambili ng regalo. Nagsumikap ako sa aking pananaliksik para manalo sa mga competition at ipagpalit ang mga medalya sa pera. Ang aking sariling matrikula ay hindi nabayaran. Binili ko sa'yo ang mga cufflinks na yon. Tandaan mo? Xiaoyu, pasensya na. Hindi ko naintindihan noon. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Aayusin ko ang lahat. Wala nang dahilan. Itigil ang pekeng pagkakapatid na ito. Huling babala. Ako ay ulila. Walang kaugnayan sa Zhou. Zhou Xiaoyu. Xiaoyu. Kuya, tingnan mo kung paano siya walang respeto sa atin.
Sinwerte lang siya sa patent na yon. Kapag ang Lu Group ay bumitaw sa kanya, magsisisi siya. Jiamu, bilang kapatid niya, tanungin mo ang iyong sarili. Sa lahat ng mga taong ito, kung paano mo siya tinrato. Ito bang diary ni Xiaoyu? Basahin mo bawat salita. Ang pagkakasala na ito ay napakabigat upang pasanin mag-isa. Suriin mo ang iyong konsensya. Sa mga taong ito, tama ba ang pakikitungo mo kay Xiaoyu? Ito ang diary ni Xiaoyu. Tingnan mong mabuti. Ang pagdadala ng kasalanang ito ng mag-isa ay naging napakabigat na. Makikita ko mismo kung ano ang dapat kong bayaran sa kanya. Ngayon ay Double Ninth Festival. Nagpipiknik kami ng pamilya. Ito ang unang beses ko na lumabas kasama ang pamilya. Masaya ang lahat, pero mabilis magbago ang panahon. Natatakot akong lahat tayo ay mabasa at magkasakit. Hahate? Mukhang uulan na. Hindi ba dapat tayo mag-empake at umuwi? Umuwi? Hindi pwede. Hindi pa nakakalipad ng saranggola si Jiawen. At saka, hindi naman sinabi sa forecast na uulan. Itong bihirang pamamasyal ng pamilya at sinisira mo ang mood. Anong nangyari? Dahan-dahan lang. Halika. Hawakan mo ako. Baka na-dislocate. Tara na sa ospital. Xiaoyu, ba pa yung empake mo ang baralit? Dahan-dahan lang. Ate! 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 Hintayin mo ako. Noon ako'y... Hindi ko lang talaga siya nakita. Hindi ko sinasadya. Tiyak na isinulat niya ang mga masasama tungkol sa akin. Hindi ko sinisisi si pangalawang ate. Alam kong hindi niya sinasadya. Sobrang protective lang niya kay Jiwen. Pero napakalakas ng ulan nun, ang lamig ko. Sa susunod, pakiusap, huwag mo akong iwan. Ang pangalawang ate ko ay isang kilalang henyo sa teknolohiya. Siya ang namumuno sa isang malaking grupo ng teknolohiya at nagpapatakbo ng sarili niyang instituto ng pananaliksik. Napakahusay niya. Gusto ko talagang makipagtrabaho sa kanya sa mga proyektong pananaliksik. Ate, nakalimutan mo ang panukalang proyekto kaya dinala ko sa iyo. Sino ang nagsabing pwedeng mong hawakan ito? Ha? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang proyektong ito? Ang pabaya mo kung may mawala, paano mo babayaran? Pero ako, umalis ka na. Tigilan mo na ang panggugulo sa trabaho ko. gusto ko sanang sabihin sa kanya na ang tagapagturo ko ay nag-aaral din nito. Isinama ko ang kanyang mga mungkahi sa panukala para matulungan siyang magtagumpay. Kaya pala, na ang proyektong iyon ay natigil dati. Pero, biglang umunlad kamakailan. Si Xiaoyu pala. Lumabas, ang magkakapatid ay nangangahulugang. Hindi mo na pinapahalagahan ang iyong sariling kapakanan at inuuna ang kanila. Si Xiaoyu ang kapatid ko. CEO Lu, ang bagong sistemang AI ay nailunsad na. Ang tugon ng merkado ay positibo na may suporta ng gobyerno. Ito ay ibinebenta sa buong bansa. Nag-export tayo maraming matatalinong makina. Ang kita noong nakaraang buwan umabot sa $25 milyong. Salamat sa pananaw ni CEO Lu na recruit natin si Director Joe. Siya ay napakatalino. Bukod pa, ang mga stock ng Lu Group ay patuloy na tumataas. Lahat tayo ay nakikinabang. Ito ay pagtutulungan at ang pamumuno ni CEO Lu kasama ang mga yaman ng Lu Group.
Ang aming pinakabagong tagumpay ay nasa malawakang production na. Iminumungkahi ko na mamahagi tayo ng libreng kagamitan sa mga lugar na hindi gaanong napaglilingkuran bilang responsibilidad sa lipunan. Tumpak ang aking naisip. Pagkatapos ng bawat tagumpay, nag-donate tayo ng kagamitan sa mga malalayong lugar para sa pampublikong gamit. Ang plano ng pamamahagi ay magiging responsibilidad mo, Director Joe. Pero ako, hindi ba yon lalampas? Ito dapat ay trabaho ng marketing. Hoy, Director Joe, sutil ka ba o nagkukunwari? Malinaw na si CEO Lou ay may espesyal na tiwala sa iyo siya. Ang aming CEO, talagang pinahahalagahan ang iyong kakayahan siya mismo, ay bumisita sa mga grassroots noong mga unang araw mo upang maunawaan ang pangangailangan ng publiko. Kaya naman ikaw ang pinakamahusay na nakakakilala sa mga tao. Tama? Mali ba ako? Ha? Sige. Dahil nagtitiwala si CEO Lou sa akin, hindi ko siya bibiguin sa kanyang mga inaasahan. Taburi tapos na ang pagpupulong. Maaari na kayong umalis. Espesyal na pagtrato? Diyos ko, hindi pwede, Xiaoyu. Ano ba ang iniisip mo? Kinilala ni President Lou ang iyong talento. Nagdadala ka ng halaga sa grupo. Bakit ka papaboran ni President Lou? Tigilan mo na ang labis na pag-iisip. Director Joe. Director Joe? Ha. Director Joe, tungkol sa event ng promotion ng proyekto, kailangan ka namin para dumalo sa pulong sa pamumuhunan. Sige, basta i-text mo sa akin ang mga detalye tungkol sa oras at lugar mamaya. Sige. Siya ay dumadalo sa ganitong klase ng event? Ibig mong sabihin ang batang Director Joe? Miss Joe. Hindi mo pa alam, siya ngayon ay ang punong ehekutibong opisyal ng Lushitech Group. Ang pamilya Lu ay minamahal siya na parang reyna. Ang Lushitech pa lang ay kumita ng 9 na numero noong nakaraang buwan mula sa isang patent lang na kanya. Ano? Hindi ka makapaniwala, no? Ang mas nakakagulat, nasa universidad pa siya. Ang mga nangungunang kumpanya ay nag-aagawan para makuha siya. Sabi ng tatay ko, nag-alok ang Yunteng Tech 500 milyong yuan at nabigo pa rin. Kalahating bilyon? Ang kanyang munting proyektong pananaliksik ay nagkakahalaga niyan? Linlin, model ka kasi, kaya hindi mo maiintindihan iyon. Ang kanyang talino sa mundo ng agham ay walang katulad. Ate, narinig ko ang iyong mundo ng negosyo ay nag-uusap tungkol sa Lu Group na nagiging usap-usapan. Ang Lu Group ay laging nagpapakitang gilas. Ngunit ngayon, umarkila sila ng henyo sa teknolohiya. Wala akong oras para alamin kung sino talaga ang inarkila nila. Ate, lagi kang nagtatrabaho. Nakikipag-ayos sa ibang bansa para bigyan si Xiaoyu Zhou ng isang laboratorio. Sino? Xiaoyu Zhou. Ate, nawalan ka na ba ng bait? Regaluhan siya ng laboratorio. Pagkatapos ng kanyang pagmamayabang noong nakaraang pagkakataon, bukod dito, meron na siyang mga nangungunang pasilidad ng Lu Group. Alam kong hindi niya ito kailangan. Ngunit ito ay ang tanging paraan ko para makabawi. Bawi? Para saan ba talaga? Siya mismo ang nagdulot nito, inggit sa tagumpay ni Joanne. Bakit natin ito aayusin? Jialin. Sa totoo lang, maraming bagay ay hindi kasing simple ng tingin natin. Ganon kasimple. Nag-iisip-isip ako kamakailan. Sobra ba tayong naging mahigpit kay Xiaoyu? Siya ay kasama ng ating pamilya. Sa loob ng 8 taon na walang baon, at wala ni isa sa atin ang nakapansin. Ngayon, dinala ni na Lola at tatay si Jiawen sa ibang bansa para mag-relax. Natatakot na ang alok ng Lu's Group ay makagambala sa kanya kahit kaunti. Pero si Xiaoyu? Wala ni isa sa atin ang nagmalasakit sa kanya. Ate, ano bang dapat alalahanin? Hindi ba sinabi mo na kasalanan niya ang makidnap? At saka, hindi siya pinapansin dahil hindi siya sapat na mahusay. Wala siyang kapantay kay Jiawen sa kahit ano. Hindi sapat na mahusay? Hindi sapat para maging top scorer? Itong hindi sapat. Hindi sapat, nakatanggap siya ng alok mula sa nangungunang kumpanya ng bansa, Lu's Group, noong kolehiyo. Jialin,
Para bang hindi natin siya ginawang tunay na kapatid. Si Joanne lang ang nasa isip natin. Pero si Xiaoyu, wala ni isa sa atin ang nagmalasakit sa kanya. Hindi alam kung ano ang gusto niya. Bakit natin siya dapat tanungin? Wala ba siyang kamay at paa or bibig? Ate, ang kailangan niya, hindi ba niya kayang sabihin mismo? Anong kinalaman natin doon? Jalen, huling beses nakitang tatanungin. Nakita mo ba talaga siyang nagnakaw ng pera? Noon na nagdulot kay tatay na parusahan siya? Tiyak na hindi na siya magkakabaon? Nakita mo ba talaga siyang nagnanakaw ng pera noon? Ate, ilang taon na ba ang nakalipas? Hindi ko na matandaan. Hindi matandaan? Hindi mo alam pero alam ko. Hindi si Xiaoyu ang nagnakaw ng pera. Ikaw yon. Ikaw at si Joanne naisip ninyong masaya kaya gusto ninyong biruin siya. Pero alam mo ba kung gaano kalaki ang sakit na idinulot ng biro ninyo sa kanya? Sige. Tingnan mo. Ano ito? Sa anong panahon tayo nabubuhay? Nagsusumbong gamit ang diary? Ika-5 taon ko na sa bahay. Nagkaroon ng matinding pantal si pangatlong ate. Wala yatang epektong gamot. Kumakalat ito sa paglipas ng panahon. Modelo si pangatlong ate. Sisira ng kanyang karera ang mga peklat. Kailangan ko ng herbal na lunas agad. Humabad ang tao na at someday lumalabas na dulot ng stress at mahinang pagkain. Miss Jong, pakibili ang mga halamang ito na kalista dito. Gamitin ang aking ipon. Binibini, lumalala ang iyong mga pantal. Hindi ba natin dapat sabihin sa mga nakatatanda? Hindi nila ako pinagkakatiwalaan. Ang pagkaantala ay kapahamakan. Ito ang plano. Bumili muna ng halaman, ihalo sa lugaw. Walang makakapansin. Hi! Ako pala. Ang pinagmulan ng impeksyon. Pinagaling tayong lahat ni Xiaoyu. Pero mali ko siyang sinisi. Sa kabutihang palad, halos nakabawi na ang lahat. Ilang dosis pa ng gamot at dapat ganap na silang makabawi. Ano yang masamang amoy? Ate, tingnan mo, yung mga pulang pantal sa mga kamay mo ay katulad ng sa akin dati. Bago ka dumating sa pamilya natin, hindi ito nangyari. Oh, naintindihan ko na ikaw ang carrier. Hindi ate. Itago mo ang mga dahilan mo. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang buong pamilya ay nagkakapantal. Ibinigay mo sa amin lahat. Lola, halika rito agad! Ano na naman? Ang mga pantal ng pamilya natin ay kasalanan lahat ni Xiaoyu. Hindi ito allergy. Siya ang pinagmulan. Pinagkasakit niya tayong lahat. Hindi, Lola. Tama na, Xiaoyu. Alam ko na ikaw ay walang magandang balak. Sa silid piitan, walang pagkain o tubig sa loob ng 3 araw. Lola, pakiusap. Ate, noon talagang naniniwala ako siya ang dahilan. Hindi ko sinadyang isisi sa kanya. Ate, alam ko na mali ako. Ako ang nagkasakit sa buong pamilya. Pinagaling ako ni Xiaoyu. Ngunit inakusahan ko siya. Mayroon pa. Tingnan mo mismo. Ang debut ng fashion show ni Sanji magsisimula na. Dumating na ang bonus ko. Bumili ako ng ticket para sa buong klase. Kailangan kong suportahan ang show ng kapatid ko. Tinatanong ako ng mga kaklase, mabait ba sa akin ang supermodel na kapatid? Hindi ba obvious? Siyempre, mabait siya sa akin. Ano na naman to? Ate, fan mo ang kaklase ko. Pwede mo ba itong pirmahan para sa kanila?
Wala akong oras para pumirma sa mga kung sinong estudyante. At isa pa, huwag mo akong tawaging ate sa publiko. Wala akong nakakahiyang kapatid na gaya mo. Tara na, Joanne. Isasama kita mamili. Pasensya na, Xiaoyu. Sorry na talaga. Ate, kasalanan ko lahat to. Kasalanan ko talaga. Kapag bumalik sila, ipapaliwanag ko lahat. Nagkamali ako kay Zhou Xiaoyu. Wala nang silbi, hindi ka paniniwalaan ni Lola. Ang totoo, ang pinakamalaki ang prejudice kay Xiaoyu ay si Lola mismo. Ang lamig ni Xiaoyu sa atin, tayong lahat ay responsable. Nakapagod. Xiaoyu, bakit hindi ka pa umuuwi? Mauna ka na. Magtatagal pa ako ng kaunti. Ako na magpapatay ng ilaw. Sige, alis na ako. Sige. Anong problema? Mr. Lu, anong ginagawa mo rito? Mukha kang hindi maganda. Hayaan mo akong dalhin ka sa ospital. Hindi na kailangan. Regla ko lang. Medyo anemic. Mag-day off ka na lang. Tara na, isasama kita kumain. Mahina ang function ng bato mo. Palagi ang laktawan ng pagkain. Alam mo bang maaari itong maging uremia? Paano mo nalaman ang problema ko sa bato, Mr. Lu? Medical check-up ng kumpanya. Ikaw ang gulugod ng R&D. Kung bumagsak ka, hindi kayang panagutan ng Lu Group yan. Ganun ba? Imahinasyon ko lang pala. Akala ko, Simula ngayon, ang iyong araw-araw na pagkain ay susubaybayan bilang KPI. Direkta sa akin magulat. Kung makaligtaan ang pagkain, bawas sa sahod. seryoso ka ba? Hindi yon patakaran ng kumpanya. Ngayon na. Sa kanyang kayamanan at kapangyarihan, bakit siya makikipaglaban sa akin para sa bato sa nakaraang buhay? Hindi ako nakikipagkompetensya sa iyo. Manatiling gising, okay? Kahit ano ang gusto mo, ibibigay ko. Halos hindi tayo nag-usap. Pero siya ay tila wasak noong namatay ako. Posible kaya na. Mr. Lu, nagkakilala tayo dati? Oh, Zhou Xiaoyu, anong kalokohan ito? Ang CEO ng kumpanyang ito ay hindi kailanman masasangkot. Xiaoyu. Sa wakas naalala mo na, ilang buwan na. Mula nang magkita tayong muli, akala ko kailangan mo pa ng oras para makilala ako. Xiaoyu. Ako ito. Xiaoyu, huwag mo akong kalimutan, okay? Huwag kang mag-alala, iyakin. Hindi kita malilimutan. Pinky swear, bawal bawiin. Xiaoyu, kapag nakita kita ulit, magpakasal tayo. Kaya ikaw pala ang iyakin. Xiaoyu. 8 taon na ang lumipas. Nangako ako sa'yo. Nahahanapin kita kapag lumaki na ako. Ngunit pagkatapos kong mamahala sa Lu Group, nawalan ako ng bakas mo. Sa lahat ng mga taong ito, hinahanap kita. Kaya naman sa ating nakaraang buhay. Dumating ka para iligtas ako pagkatapos ng aksidente, karga-karga mo ako sa iyong mga bisig, kaya ikaw ang aking tagapag-alaga na may luha. Zhou Xiaoyu, manatiling gising. Huwag ipikit ang iyong mga mata. Ginong Lu, bakit ka nandito? Pakiusap, huwag mo akong pag-awayan para sa kidney na yan. Hindi ko ito kukunin mula sa iyo. Panatilihing bukas ang iyong mga mata. Ano ang kailangan mo? Ibibigay ko sa iyo ang anumang bagay. Ginoong Lu, mas mabuti ang pagtrato mo sa akin kaysa sa aking sariling pamilya. Bakit ka umiyak? May mali ba akong sinabi? Hindi nalulula lang ako.
At least hindi pa huli ang lahat. Kung gayon. Ibig bang sabihin nito? Tumatanggap ka ba? Tumanggap ng ano? Maging asawa ko. Inuunahan mo ang sarili mo. Kakabalik lang natin sa isa't isa. Sa tingin ko, dapat nating panatilihin isang professional na relasyon muna. Tungkol naman sa hinaharap. Maghihintay ako ng matiyaga. Hanggang handa ka na. Ang paghihirap na iyong tiniis. Babawi ako sa lahat ng iyon. Titingnan natin. Depende sa iyong mga kilos, Ken tayo. Sige. Ang awkward nito. Sino ang nag-propose biglaan na ganito? Ang heyo ng Yuncheng estudyante sa universidad, 2 patent ang na-develop sa bakasyon sa edad na 18 pa lamang. Ang kanyang kita mula sa patent ay lampas sa daan-daang milyon. Anong mga makabagong imbensyon ang dala ng henyong batang ito para sa Lu Group sa susunod? Manatiling nakatutok para sa kanyang susunod na hakbang. Onim ko lang patent na ito lamang. Ay kumita sa kanya ng mahigit 9 na figura. Xiaoyu. Hindi na siya ang Xiaoyu na kilala natin. Alam nating mahalaga siya, ngunit hindi inakala na ganon pala. Talaga bang ganon na lang ang halaga ni Xiaoyu ngayon? Sa totoo lang, noong isang beses, sa International Investment Gala ng Yuncheng nakita ko si Xiaoyu doon. Ibig mong sabihin, ang kamakailang International Summit. Pero mahigpit ang summit na yon, tanging mga A-list celebrity at mga nangungunang business executive kailangan ng eksklusibong imbitasyon para makadalo kahit ako ay hindi nakatanggap ng imbitasyon. Pero nandun si Xiaoyu? Oo, binanggit ni Zheng Tian nag-alok ang Yunteng ng 500 milyon para kunin siya ngunit nabigo. 500 milyon? Tiyak na nag-aalok ang Lu Group ng mas malaki pa para manatili siya. Hindi inakala, si Xiaoyu ay naging napakahusay. Ang kanyang mga talento sa wakas ay kinikilala na, nakalulungkot na. Noong siya ay nakatira sa amin, wala sa atin ang nagpahalaga sa kanya. Sa huli, tayo ang nagpabaya sa kanya. Kuya, sa tingin mo, makakauwi pa kaya si Xiaoyu? Chairman Joe nakita ng mga empleyado si Xiaoyu nag-host ng event sa Lu Group, nagdedemo ng mga bagong produkto para sa libreng pagsubok. Kuya Tara, hanapin natin siya. Kompleto na ang pag-install ng software, heto na. Oh, salamat. Xiaoyu. Ako na muna ang bahala sa tatlong yan. Okay. Sabihin mo na kung ano ang sasabihin mo. Xiaoyu, binasa ng pangalawang ate mo ang diary mo, gusto niyang humingi ng tawad. Pangatlong ate rin. Pasensya na, Xiaoyu, mali ang pag-aakusa namin na nagnakaw ka. Humihingi kami ng tawad. Wala na akong koneksyon sa pamilyang Joe, itago mo ang mga walang laman mong salita para sa mga taong may pakialam. Team Leader Joe, naaprubahan ang aming pinakabagong proposal. Sige, sabihin sa kumpanya na papunta na ako. Xiaoyu, alam ni ate na pinahahalagahan ka ng Lu Group. Pero ang Lu Group at ang ating pamilyang Joe ay nag-aagawan sa iisang merkado. Nakita mo kung paano si ate nahihirapan sa research lab. Kung magkakaroon ka ng mga bagong breakthroughs, maaari mo bang isaalang-alang na ipapatent ang mga lisensya sa pamilyang Joe? Nagkukunwaring humihingi ng tawad, pero may masamang intensyon ka pala. Anong relasyon ang meron ako sa inyong mga Joe ngayon? Bakit kita tutulungan? Xiaoyu, pamilya tayo. Alang-alang sa ugnayang ito, tulungan mo si ate. Hindi pa ba sapat ang tulong ko? Noong may problema ang code ng lab niya, napansin ko agad. Nagbigay ako ng solusyon at personal kong dinala. Pero ano ang naging tugon niya? Patuloy na hinihingi na umalis ako. Ngayong wala na ako? Bigla kayong gumagamit ng ugnayang pampamilya para akusahan ako? Mayroon bang mas kasuklam-suklam kaysa sa inyong pamilyang Joe? Xiaoyu, talagang nagsisisi si ate. Patawarin mo siya sa huling pagkakataon. Pakiusap? Patawarin kayo? Para patuloy ninyong aabuso at pagsasamantalahan ako? Tapos itatapon ako na parang basura? Gusto mo ng kapatawaran? Managinip ka na lang. Xiaoyu. Kuya, hindi makikinig si Xiaoyu sa anumang paliwanag. Kuya, ano ang dapat nating gawin? Bigyan mo pa siya ng oras. Kung tutuusin, nakaranas lang siya ng pagdurusa sa aming pamilya. Makatwiran ang pag-aatubili niya. Bumalik na kami. Kuya, ate-ate, tingnan nyo ang mga dala kong regalo. May para kay Xiaoyu? Wala. Wala para sa kanya.
Bakit mo pinapagalitan si Jiawen? Yung bastos na bata nagpahiya sa aming pamilya sa harap ng mga Lu. Tinapakan ang aming reputasyon. Wala siyang karapatang makatanggap ng regalo. Lola, paano mo masasabi iyan? Ang pagsali ni Xiaoyu sa Lu Group ay nagbibigay karangalan sa aming pamilya. Hindi mo ba kinikilala ang talento niya? Ang aming pamilyang Zhou ay hindi nangangailangan ng kanyang pagpapatunay. Isinama namin si Jiawen sa ibang bansa at naiinggit siya. Ginagamit kanya para sa sarili niyang pakinabang. Lola, si Xiaoyu ngayon ang namumuno sa departamento ng R&D ng Lu Group. Ang kanyang 2 inobasyon lamang ay nakabuo ng mahigit 300 million noong nakaraang buwan. Siya ay naging ang pinakahinahanap na talento ng industriya. Hindi niya kailangan ng tulong natin. Ano ang sinabi mo? Si Xiaoyu ay nakapasok lang sa Lu Group, ngunit naging Chief Director ng R&D? Ate Chitufei, imposible. Isang buwan lang kami sa ibang bansa. Ang Lu Group ay maraming talento. Paano siya nakakaangat ng ganoon kabilis sa posisyong iyon? Wala siyang alam, nakabaon lang sa mga libro at nagkukumpuni ng mga computer. Imposible! Talagang imposible. Lola, tingnan mo. Kahit saan ay may balita tungkol sa bagong teknolohiya ng Lu Group mga tagumpay. Ang mga karapatan sa patent para sa produktong ito, pag-aari ni Zhou Xiaoyu. Si Xiaoyu ay tuluyan ng sumuko. Sa ating lahat, pinilit naming dalawin siya ng paulit-ulit pero palagi kaming tinatanggihan. Hindi siya tatanggap ng anumang mangkilos mula sa amin ngayon. Hindi. Lola, tatay, kailangan nating gumawa ng isang bagay. Hindi pwedeng manood lang na umakyat si Xiaoyu ng mas mataas. Jiawen, ano ang ibig sabihin niyan? Si Xiaoyu ay pinsan mo pa rin. Nagagalit ka ba? Sa kanyang tagumpay? Tatay, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sinasabi ko na tayo ay mga kakompetensya ng pamilya Lu. Parehong industriya. Kung tinutulungan sila ni Xiaoyu makuha ang bahagi ng merkado, maaring siya ay naghihiganti sa atin. Paghihiganti? Lola, nagpapalagay lang ako. Ngunit isipin mo, matagal nang bumalik si Xiaoyu, nakalimutan lang namin ang kanyang allowance. Nagsumikap ka at higit pa sa paggabay sa kanya. Ngunit pinutol niya ang ugnayan sa atin. Ngayon siya ay matagumpay, nakasandal sa malaking kumpanyang iyon, nakakalimutan ang kanyang pamilya. Sa halip ay tinutulungan ang mga karibal natin. Sa ganyang bilis, walang lugar para sa atin sa teknolohiya. Zhou Xiaoyu, walang utang na loob. Sigurado akong tumutulong sa Lu Group na kawin ang ating negosyo. Lola, di ka nung katarantaduhan. Ang Lu Group ay palaging ang pinuno ng industriya. Hindi tayo makakalaban. Eksakto. Kuya, iba iyon. Bawat proyekto na ginagawa ni Xiaoyu para sa Lu Group nagnanakaw ng bahagi ng merkado mula sa atin. Talo tayo sa bawat pagkakataon. Ang buong larangan ng teknolohiya ay araw-araw na nagpapaunlad ng mga bagong produkto, hindi lang ang 2 pamilya natin. Tama na, tigilan na ang pagtatalong ito. Kung ayaw niyang bumalik, hayaan siyang manatili doon. Tingnan natin kung gaano kalayo siya makakaabot na nakasandal sa Lu Group. Walang pasok si Xiaolin ngayon, ikaw lang ang nandito. Ihatid mo ako sa pulong sa hapunan. Mr. Lupero, nag-overtime ako at sobrang pagod ko. Ako na lang ang magdadrive, ikaw ang mag-navigate. Ako, takot ako sa dilim. Sige. Ihatid kita sa bahay mamaya. Uy, Luke! Ako? Xiaolin, ay talagang walang pasok ngayon. Hindi ko sinabing peke ito. Pwede ba kitang ihatid sa bahay? Sige. Paano kung sabay tayong kumain? Sige. Bago pumasok bukas, pwede ba kitang sunduin? Oh? Pwede ba akong maging nobyo mo rin? Ikaw? Iiyak, naging tuso ka na. Aray! Emily, ang sakit! Tara na. Anti-Emily! Nandito na siya. Durugin ang 2 niyang kamay at bulagin ang isang mata. Pagkatapos niyan, makakakuha ka ng 2 million. Emily Jo, ang mga lalaking inupahan ko ngayon ay bagong labas lang sa bilangguan.
Papatay sila para sa pera. Kung walang kamay at mata, paano ka mag-research? Xiaoyu, ipikit mo ang iyong mga mata. Ano ito? Nakapikit. Para sa iyo ito. Saan mo nakuha ito? Gusto mo ba ito? Oh, Sinabi sa amin na babae lang. Sino itong lalaki? Uy, tingnan mo yung payat na lalaki. Mukhang mahina. Madaling bonus. Baka nga makakuha pa ng extra na pera mula sa kanila. Kunin natin sila. Galaw. Tara. Tumigil. Sabihin mo ang iyong pakay. Makinig ka, bata. Umalis ka na ngayon at mabubuhay ka. O tatapusin ka namin dito. nandito sila para sa akin. Xiaoyu, isipin mo ito ang aking pagkakataon na sumikat. May armas sila. Tatawag ba ng backup? Hindi na kailangan. 3 minuto. Yun lang. Patayin siya. Tuloy. Noong ako'y nagpapatakbo sa mga lansangang ito, marami ang gustong mamatay ako. Kayong mga clown hindi pa nga warming up. Umatras. Urong. Ngayon. Walang kwenta. Mga tunay na walang kakayahan. Nasaktan ka ba? Hindi ka nila hinawakan. Dapat hinayaan ko silang saktan ako. Sino ang umupas sa mga baguhan na goons? Sumasakit ang ulo ko. Lumalala ang dating sugat. Suportahan mo lang ako sandali. Iupo na kita. May mga painkiller sa bahay. Sandali lang. Kumusta? Alamin mo para sa akin, yung grupo na ng abala kay Xiaoyu ngayon, kung sino ang nagpadala sa kanila. Hindi nagsasalita? Kailangan ka naming kumbinsihin. Xiaoyu, bilis yung gamot. Medyo masakit pa ang ulo ko. Luke Exun, hindi ka ba adult? Ang bata ng mga paraan mo para dayain ako? Hindi ko ginawa. Ako, Kung patuloy kang magkaila, nagkamali ako. Xiaoyu, tayo na. ako... Suko na. Si Miss Jojowen, siya ang nag-utos sa amin. Si Luke Exun, kilalang negosyante, sa edad na 22 pa lang, namumuno sa isang imperyong bilyon-dolyar. Sinabi ni Mr. Lu dati na ililipat niya ang lahat ng ari-arian sa kanyang asawa pagkatapos ng kasal. Para sa'yo. Bakit? Bakit lahat ng magagandang bagay sa mundong ito ay para kay Zhou Xiaoyu? Hindi ko papayagan, hindi! Jojowen, dahil lang kapatid ka ni Xiaoyu, kaya kita pakakawalan ngayon. Itatago ko ang recording na ito. Kung mangahas kang saktan si Xiaoyu muli, personal kitang ipapakulong. Wala na ako. May hawak na si Zhou Xiaoyu sa akin. Ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin ko? Doktor, kumusta ang lola ko, ang tatay at ate ko ginagawa? Mukhang trangkaso, pero walang naiulat na malawakang paglaganap ng trangkaso dito. Naglakbay sila sa ibang bansa kamakailan. Maaring may kinalaman niyon. Iyon na nga, nag-mutate ang virus sa ibang bansa. Napakahawa nito. Mas okay ang mga kabataan, pero ang lola mo at tatay mo ay mahina.
malala ang kalagayan nila. Maging mapagbantay. Kung makakayanan nila, gagaling sila ng lubos. Sige. Kuya, subukan ba nating kontakin si Joe Xiaoyu? Ang kalagayan ni na lola at tatay ay lumalala. Pamilya pa rin si Xiaoyu. Hindi niya tayo pababayaan. Tama, mahabagin siya. Kung makita niya silang naghihirap, tutulong siya. Sige. Jiamu, asikasuhin ang mga proseso sa ospital. Mas maaasahan ka para dito. Isasama ko si Jalin para hanapin si Xiaoyu. Sige. Tara na. Kuya, nagmodelo ako sa buong mundo ng maraming taon sa suporta ng pamilya pero hindi pa ako nakapasok sa Lu Group Tower. Dama. Kahit ako ay pumapasok lang sa silid pulungan ng ika-16 na palapag. Pero si Xiaoyu ay may isang buong palapag ng R&D sa 28th na pinondohan ng Lu Group. Ngayon nakikinabang tayo sa kanyang katayuan. Totoo. Tuloy na tayo. May appointment ba kayo? Wala kaming appointment, pero pareho kaming miyembro ng pamilya niya. Ako ang kapatid niyang lalaki, ito ang kapatid niyang babae. Pasensya na, si Director Joe ay bahagi ng senior management ng aming kumpanya. Malinaw niyang inutos walang meeting kung walang appointment. Wala bang exception? Kritikal ang kalagayan ng miyembro ng pamilya namin sa ospital. Kung ang pagkaantala mo ay pumigil sa aking kapatid na makita sila, kaya mo bang panagutan ang mga kahihinatnan? Pakiusap, puna ng talaan. Pagkatapos ay dadalhin ko kayo para makita siya. Sige, salamat. Xiaoyu, pasensya na, hindi ko sinasadya. Sobrang nag-aalala lang ako. Tawagan ang seguridad. Alisin ang mga ito sa lab. Palayasin sila ngayon din. Director Joe, pasensya na. Sabi nila pamilya mo raw sila. Kaya ko sila pinapasok. Xiaoyu, patawarin mo kami. Walang masamang intensyon ang kapatid mo. Nag-aalala siya tungkol sa sina lola at tatay sa ospital. Kung hindi ka agad babalik, baka hindi mo na maabutan. Ang huling sandali nila. Wala akong pakialam sa kapalaran nila. Joe Xiaoyu. Alam kong galit ka sa kanila, pero sina lola at tatay ang pinakamalapit nating pamilya. Hindi ka ba nakakaramdam kahit nakaunting sisi? Gamit ang emotional blackmail, ha? Una sa lahat, pinutol ko na ang ugnayan sa pamilya Joe. Pangalawa, kung gusto mo akong sisihin. Itong natapong tasa kanina, direktang nakakaapekto sa progress ng software development ko. Ang pagkaantala ng progress ng pananaliksik nagpapahina sa pandaigdigang katayuan ng ating bansa. Baka ang ibang bansa unang mangibabaw sa merkado. Wala kang kahihiyan dyan? Xiaoyu, pasensya na. Pabigla-bigla lang ang kapatid mo, hindi niya sinasadya. Pabigla-bigla, sabi mo. Bakit hindi mo siya pinigilan? Patawarin mo kami, Xiaoyu. Si Jun. Bigo akong disiplinahin siya. Humingi ka ng tawad at umalis o tatawag ako ng seguridad. Xiaoyu, alam ko na ang mga nakaraang taon ay naging mahirap. At pakiramdam mo ay nasaktan ka, pero sa akin ikaw ay palaging isang mabait na tao. Sina lola at tatay ay critical sa ospital kung hindi ka babalik. Hindi ba iyon magiging pahirap sa'yo? Bakit ako dapat mag-alala? Nakuha nila ang virus sa paglalakbay. Sino ang kasama nila? Sino ang pinapasaya nila? Nag-enjoy sila, di ba? Hindi man lang ako tinanong. Bumili ng regalo para sa lahat maliban sa akin. Sinabi ba talaga ni Lola na ako ay hindi karapat-dapat sa kahit ano? Tanungin ninyo ang sarili ninyo, itinuring ba ninyo akong pamilya? Dahil totoo iyon, bakit kayo nagmamakaawa para sa mga natira? Hindi ninyo naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagputol ng ugnayan? Hayaan ninyong linawin ko. Kunwari, patay na kami sa inyo. Xiaoyu, Kung naiintindihan mo, umalis ka na. Wala akong oras sa kalokohang ito o tatawag ako ng seguridad. bilang kapatid mo, nakikiusap ako sa iyo. Bisitahin mo sila kahit isang beses, pakiusap. Kailangan ba akong bumalik dahil lang humihiling ka? Nakalimutan mo na ba kung paano ako nakiusap sa iyo noon? Inakusahan ako ng iyong mahal na kapatid na babae ng pagnanakaw ng pera. Lumuhod ako at nakiusap sa iyo na ipaliwanag kay Lola. May pakialam ba ang sino man sa inyo? Tumayo ka at lumuhod ng maayos. Sa pagkakataong ito, makikita natin kung masisira natin ang iyong ugaling magnanakaw ng tuluyan. Ikatlong ate, pakipaliwanag mo kay Lola. Wala akong ninakaw. Tigilan mo na ang pagdadahilan. Pareho ka naming nakita na ginawa mo yon. Ikaw ang magnanakaw. May mga saksi tayo dito. Matigas pa rin ang ulo? Mukhang ang isang linggong pagkakulong ay hindi magpapagaling sa iyong masasamang ugali.
Xiaoyu, bata pa ako nun. Akala ko biro lang iyon. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Pasensya na. Ang mga paghingi ng tawad ng pamilya Joe ay walang kahulugan sa akin. Sila'y nagpapasakit lamang sa akin. Xiaoyu. At ikaw? Hindi ba ako nakiusap din sa'yo? Noong umalis ang buong pamilya mo at ikinulong ako sa aking kwarto, nakiusap ako na manatili ka. At ikaw? Lola, palabasin mo ako! Lola, hindi ako iyon! Huwag mo akong iwan mag-isa! Kuya, ikaw ba yan? Palabasin mo ako ngayon, huwag mo akong pabayaan. Umalis na si Shijun. Papunta na, Lola. Kuya, Dama at Nesta, ayos nagkamali. Bigo ako sa iyo para kay Lola at Tatay, parehong malubha ang sakit ngayon. Pakibisita sila kahit isang beses. Hindi ko tinatanggap. Xiaoyu. Hindi mo ba narinig si Xiaoyu? Ayaw kanyang makita. Ginonglo usapang pamilya ito namin ni Xiaoyu. Kailangan ko ba ng pahintulot mo? Ang mga usapin ni Joe Xiaoyu ay responsibilidad ko bilang Lu Kexun. Bukod dito bilang CEO ng Joe Group, pagpasok sa lab ng Lu's Technology. Nang walang pahintulot, ay panghihimasok sa korporasyon. Maaari kitang kasuhan ng corporate espionage. Makatarungan ba? G. Lu. Si Xiaoyu at ako may personal na usapin. Huwag paghaluin ang trabaho at personal. Sinabi ni Xiaoyu. Ikaw ay hindi niya pamilya. Hindi na angkop ang usapang pamilya. G. Zhou, kung maglalakas loob kang magpakita muli at guluhin si Xiaoyu, puputulin ko ang lahat ng iyong mga kasosyo sa isang sektor kapag nangako ako. Tinutupad ko ito. Ikaw! Guard! Ihatid sila palabas mula ngayon. Walang miyembro ng pamilya Joe ang papasok sa Lu Group. Opo, Gino. Xiaoyu? Xiaoyu! Sa susunod na makita mo sila, itapon mo agad sila palabas. Hanggat nandito ako, walang mananakit sa iyo. Masyado kang maaga dumating. Naunahan mo ako sa linya ko. Hindi mo kailangan magpanggap na matatag sa akin. Iiyakin. Mabuti na lang lagi kang nandyan. Kapag naliligaw ako. Kuya, galit na sa atin si Xiaoyu. Hindi niya tayo mapapatawad. Pati ang Lu Group blacklist na tayo. Ano ang gagawin natin? Binigo natin siya. Kasalanan nating lahat ito. Umalis na tayo. Kailangan tayo ni Tatay at Lola. Tatay. Lola, Jiawen. Jiawen, bakit ka bumangon? Hindi ka pagganap na gumaling. Hindi mo dapat ginagawa ang mga ito. Ayos lang, pangatlong ate. Naawa lang ako kay Lola at Tatay. Kung hindi dahil sa pagsama sa akin sa ibang bansa, hindi sila maghihirap ng ganito. Mabuting bata, paano naging kasalanan mo ito? Huwag mo nang isipin iyan. Tama siya, Jiawen. Hindi ito gawa mo. Habang nasa ospital tayo, pinisita ba tayo ni Joe Xiaoyu? Tatay? Xiaoyu siya ay abala sa trabaho kamakailan. Masyadong abala kaya hindi man lang makabisita sa naghihingalong lola at tatay niya? Siya ba ay ganap na binabaliwala tayo? Baka si ate talagang abala. Ano ba ang ginagawa niya? Ang Lu Group ay may magagaling na tao. Sa kanyang limitadong kakayahan, malamang na figurehead lang siya. Sila ay pinahahalagahan lamang ang titulo niya bilang kampeon sa pagsusulit sa kolehiyo. Ang munting walang utang na loob, hindi man lang maintindihan iyon? Lola, hindi namin inalagaan ng mabuti si Xiaoyu noon. Ang pagtanggi niyang bumalik ngayon ay naiintindihan. Dahil sa mga munting bagay, nagtanim siya ng sama ng loob ng ganito katagal. Joe Chenhai, tingnan mo ang iyong mahal na anak. Pinalaki namin siya sa lahat ng mga taon na ito. At hindi siya ginutom. Noong dinidisiplina namin siya, nakalimutan namin ang kanyang baon minsan. Simula noon, itinanim niya iyon sa amin. Kung alam ko lang ang tunay niyang pagkatao, hindi ko sana tinanggap siya. Walang saysay ito. Dati siya ay laging nagme-message hanggang sa i-block ko siya. Alam ba niya na nandito tayo? Kami ni Kuya ay pumunta upang makita siya. Sinabi niya, Ano ang sinabi niya? Sinasabi niya na pinuputol na niya ang lahat ng ugnayan sa pamilyang Joe. Kung mabuhay man kami o mamatay ay wala siyang pakialam. Ano ang sinabi mo? Ang munting bastos naglakas loob magsalita ng ganito? Lagi kong sinasabi siya ay walang puso. Kung alam ko lang na magiging ganito siya, dapat sana sinakal siya nung ipinanganak.
upang iligtas tayo sa kasawiang ito. Ako, Lola, huwag kang magalit, Lola. Nagpapagaling ka pa. Baka si ate. Gusto lang niyang patunayan ang sarili ng mabilis. tigilan mo na ang pagdadahilan para sa kanya. Gusto niya kaming lahat na patayin at maging masaya tungkol doon. Lola, kanina nagmaltrato kami kay Xiaoyu. Nang ako sumama sa aking kapatid na babae upang makita siya, nakilala namin si Lu Kexun, punong ehekutibo ng Lu Group. Kahit na ang katayuan ni Mr. Lu ay mataas, kinamumuhian niya ang mga empleyado na hindi gumagalang sa kanilang pamilya. Siguradong nakumbinsi niya si Xiaoyu para sa iyo. Nagbabala si Mr. Luna. Kung maglakas loob kaming lumapit kay Xiaoyu muli, puputulin niya ang lahat ng ugnayan sa negosyo. Imposible. Nasaktan mo ba si Mr. Lu dahil sa walang ingat mong salita? Hindi, Ama. Pero pinaghihinalaan ko na may nararamdaman siya para kay Xiaoyu. Malinaw niyang sinabi na ang mga bagay ni Xiaoyu ay sa kanya. Nakakagalit. Kaya pala siya ay naging napakapalagay loob. Nakabit siya sa isang tycoon. Iniisip ba niya na si Lu Kexun ay magpapadali ng kanyang daan? Sino si Lu Kexun sa akala niya? Pinamumunuan niya ang Luz Technology, isang pambansang higante sa teknolohiya. Magmamalasakit ba ang ganyang lalaki? Ginagamit lang niya ang pansamantalang kabuwagan niya, ang walang utang na loob na bata. Hindi ba niya makita ang pandarayang ito? Lola, itinayo ni Xiaoyu ang kanyang tagumpay mula nang sumali siya sa Lu Group. Ang kanyang 2 patent ay nagpataas ng kanilang buwanang kita sa 9 na digit. Binigyan pa nila siya ng isang dedikadong ika-28 palapag na pasilidad ng pananaliksik. Lahat ng ito ay kanyang sariling tagumpay. Ipinahihiwatig mo ba na ang 2 produktong iyon na inilunsad kamakailan ng Lu Group ay mga likha ni Xiaoyu? Imposible iyan. Eh ano, baka ninakaw niya ang mga yon. Tama na! Tumahimik! Shijun, si Xiaoyu ay kabilang sa ating pamilya. Sa anumang paraan ibalik mo siya. Noong huling pagbisita niya, hindi ba natin itinatwa ang kanyang nararapat na katayuan? Ipangako mo sa kanya isang malaking bangkete na magpapahayag sa kanya bilang 4th Young Miss at mga karapatan sa pamana sa mga ari-arian ng pamilyang Zhou. Makukuha niya ang buong pribileyo sa mana. Naunawaan ko, Ama. Kukunin ko siya kaagad. Sige. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, ibabalik mo pa siya? Nanay, ang kanyang kasalukuyang katayuan ay nangangailangan ng pagsasama sa pamilya. Joe Xiaoyu, bakit hindi ka namatay ng tahimik sa labas? Kailangan mo bang nakawin ng akin? Xiaoyu, alam kong ayaw mo akong makita, pero hindi mo pwedeng baliwalain ang sarili mong interes magpakailanman. Nag-alok sina Lola at Tatay, bibigyan kanila ng karapatan sa mana at pampublikong kikilalanin ikaw bilang bahagi ng pamilya Zhou. Akala mo na ang pagkakidnap ay sumira sa aming marangal na katayuan. Bakit mo ako tinatanggap ngayon? May napapakinabangan ka ba sa akin? Xiaoyu, ito ay para sa iyong ikabubuti. Nagpasya si Tatay ang Piging ay sa aming mansyon. Inaanyayahan namin ang lahat ng Yuncheng media at mga social elite. Ito may opisyal. Ang sinseridad ng pamilya Zhou ay walang halaga, ngunit maaaring maging kapaki-pakinabang ito. Sige, sabihin mo sa kanila, dadalo ako. Pumayag ka? Xiaoyu, alam ko. Magkakapamilya pa rin tayo. Mangyaring magsaya kayo. Jenhai suriin natin ang draft ng talumpati. Siyempre, pasensya na muna sandali. Zhou Xiaoyu, ang babaeng iyon, bakit hindi pa siya dumarating? Pinaglalaruan ba niya tayo? Imposible. Kinumpirma ni Shijun na nangako siyang darating. Puro siya kasinungalingan. At naniwala ka sa kanya? Makinig kang mabuti. Nandito na ang press. Inimbitahan ang mga bisita. Kung hindi siya sumipot, ikaw ang bahala sa kahihinatnan. Shijun. Oh? Ano ang problema, Tatay? Zhou Xiaoyu kinumpirma niya ang kanyang pagdalo. Gabi na, nasaan siya? Siya nga pala, nabanggit ba niya kung darating si Luke Chun? Tatay, ang Piging na ito ay para kay Xiaoyu. Bakit itanong ang tungkol kay Luke? Bakit mag-alala tungkol sa kanya? Tawagan mo na lang, bilisan mo at tingnan siya. Sige. Dumating na sina Ji-Lu at Ji-Zhou mula sa Luz Technology.
Ang perpektong tugma ng talento at ganda. Ang pamilya Joe ay nagpalaki ng isang kahangahangang anak na babae. Kung ang aking anak ay may utak ni Miss Joe, kukunin ko ang mga bituin mula sa langit para sa kanya. Kahit gaano pa kataas ang kanilang ningning. Totoo, ngunit si Miss Joe ay nagtatag ng kanyang sariling research institute sa edad na 18 lamang. Dahil sa kanyang kakayahan na pinalaki sa pamilya Joe, siya ay pinalayaw mula pa sa kapanganakan. Eksakto! Ang isang pambihirang bata ginagawa nila siyang parang marupok na porselana. Si Zhou Xiaoyu ay mayroon ng sariling research lab. Hindi na siya darating na naghihintay sa labas ng aking institute. Tama ba, ate? Si Xiaoyu ay tila nalampasan na ang aming suporta. Pero narinig ko ang pamilya Joe ay may adopted na anak na babae na nagngangalang Jiawen. Sabi nila, siya ay medyo may kakayahan din. Pero kaya ba niyang pantayan si Miss Joe? Ang mga tagapagmana ng Joe ay patuloy na nilalampasan ang kanilang mga nauna. Superior na mga gene, walang duda. Ang mga adopted na bata ay hindi maihahambing sa mga tagapagmana ng dugo. Tandaan mo ang sinasabi ko, hindi niya kailanman matatapatan ang genetic na katalinuhan na iyon. Zhou Xiaoyu, darating ang iyong panahon. Ginoong Lu, isang karangalan ang iyong presensya rito. Ang pamilya Joe ay tunay na pinarangalan. Director Joe, ang isang tao ay dapat kumilos ng may tamang kamalayan. Kung sino mang subordinate ay lumampas sa hangganan, haharap sa mga kahihinatnan na magdudulot ng pagbagsak ng pamilya Joe. Iyon ay magiging kapuspalad. Sumasang-ayon? Tama ka, didisiplinahin ko sila ng mahigpit. Xiaoyu, ipaliwanag mo ito sa iyong ama. Walang maipaliwanag. Tama si Ginong Lu. Lalo na ang inampon mong anak na babae. Kung mangahas siya na guluhin ako muli, hindi ko matitiyak na babalik siya sa iyo ng buo sa susunod. Ikaw, Ama, kailangan ka ng host. Humanda ka sa iyong talumpati. Ako na ang bahala rito. Paumanhin. Xiaoyu, Ginoong Lu. Naghanda kami ng mga merienda. Muna tayong pumunta ron. Kasunod ng schedule, malapit nang ipahayag ni Itay sa publiko na ikaw ay anak na babae ng pamilya Joe. Tara na. Pasensya na, Miss Joe. Ano bang problema mo? Ayos lang, Shijon. Xiaoyu, magpalit ka muna ng damit. Subukan ang bagong gown na binili ko para sa iyo. Ginong Lu, magpapalit ako. Mag-isa ka lang ba? Ang mga Joe ay mukhang kagalang-galang, ngunit mababangis sila. Kailangan mo bang samahan kita? Huwag mag-alala, babalik ako agad. Ate, kailangan mo bang bumalik talaga? Sigurado ka kung babalik man ako o hindi. Lahat ng gusto mo sisirain ko ng lubusan. Ipinanganak kang may pribilehiyo, ngunit wala kang kapalaran sa kayamanan. Hindi ako katulad mo, kahit pinabayaan sa pagsilang, iniwan sa ospital. Si Lola ang kumuha sa akin at wala akong naranasan kundi pagmamahal. Ang kapalaran ko ay laging mas mabuti kaysa sa iyo. Ipinanganak ako sa pamilya Joe. Kung ipipilit mo ang maging kaaway ko, huwag mo akong sisihin. Ate! Ate, huwag mo akong patayin. Ate, huwag mo akong patayin. Pangalawang ate, hindi ko alam kung paano ko nagalit si Xiaoyu. Kapag nagagalit siya, lumalapit siya sa akin na may dalang kutsilyo. Anong nangyayari? Jiawen, tiyak may hindi pagkakaunawaan. Bakit naman susubukan kang patayin ng walang dahilan? Paano siya nangahas na isipin ako? Dati siyang sumusunod sa akin ng lubusan. Hindi ko rin maintindihan. Xiaoyu ay tunay na anak ng mga Zhou. Ako ay inampon lamang ng pamilya. Kaya anumang pagkakamali ay tiyak na kasalanan ko. Zhou Xiaoyu, si Jiawen ay iyong tunay na kapatid na babae. Paano mo nagawa ito? Gusto ko siyang patay. Ang dramang ito ay pamilyar. Zhou Xiaoyu, wag mong subukan ang iyong kapalaran. Ako ang lola mo. Igagalang mo ako at ang pamilyang ito. Kung hindi, sisiguraduhin ko. Pagsisisihan mo. Mr. Lu, ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Lahat ay hindi pagkakaintindihan lang. Jiawen, tiyak na pinukaw mo ang galit ni Xiaoyu. Mali ba ako? Sinisip-sip niya si Lu Kexun at ipinagkanulo ako. Oo. Kasalanan ko. Ginawa ko ito sa sarili ko. Kahit gusto kitang patayin, ano ang magagawa mo? Zhou Jiawen, intindihin mo ito. Kung sampaling kita sa publiko ngayon din, ang iyong minamahal na pamilya Joe hindi maglalakas loob na tumutol.
Ang halaga ko ngayon ay mas mataas kaysa sa'yo. Subukan ng ibang gimmick sa harap ko, ililibing kita ng 6 na talampakan. Malinaw ba? Joe Xiaoyu, nabaliw ka na ba? Nanay, si Jiawen ang nagsimula nito. Siya ang pasimuno. Huwag sisihin si Xiaoyu. Joe Jinhai, ipinagtatanggol ang walang utang na loob na anak na babae kaysa sa sarili mong ina? Tahimik, isipin ang okasyon. Wala akong pakialam kung nasaan tayo. Ako ang ina mo. Paano mo nagawa? Lola, kumalma ka. Mag-usap tayo ng pribado. Ngayon dapat ay tungkol sa pagtanggap sa kanya pabalik. Tanggapin siya pabalik? Sa panaginip mo, hindi mo ba nakikita nandito siya para makipag-away? Si Mrs. Zhou ay tama sa isang bagay. Xiaoyu. Mr. Zhou? Hindi ako bumalik para sumapi muli sa pamilya. Nandito ako para ilipat ang aking residensya. Paglipat ng tirahan, Xiaoyu, nandito rin si Mr. Lu. Ang daming tao ang naroon. Bantayan mo ang iyong mga salita dito. Handa na ang mga legal na dokumento. Kapag nailipat ko na ang aking tirahan, wala na akong koneksyon sa mga Zhou. Xiaoyu. Sa dami ng tao, ingatan mo ang iyong dila. Nagsasabi ako ng katotohanan. Bawat sentimo na ginastos ko sa mga Zhou ay lubos ng nabayaran. Wala nang natitirang utang. Pantay na tayo ngayon, ang mga Zhou at ako. Dumating ako upang ganap na ayusin ito. Kaya hindi kayo mag-iingat ng ekstrang silid para ikulong ako muli. Joe Xiaoyu, itigil mo ang kahiyahiyang kalokohan na ito. Ha, gaya ng inaakala ko. Itong munting manloloko umakyat sa hagdan ng pamilya Lu at ngayon gusto nang itapon ng sarili niyang pamilya Zhou. Joe Xiaoyu, walang utang na loob. Hindi ka ba nahihiya? Bakit ako matatakot? Sa sandaling isinilang ako, ang sarili kong lola ay iniwan ako sa tabing daan. Nasaan ang iyong hiya? Ang akin ay nawala kasama mo. Itigil mo ang iyong walang basihang akusasyon. Dinala ka ng malas, inagaw ng mga trafikante. Ginawa namin ang lahat para maiuwi ka. Sa halip na pasasalamat, binayaran mo kami sa pamamagitan ng pagputol ng lahat ng ugnayan. Ngayon, naglakas loob kang baluktutin ang kasaysayan, sinisiraan ang iyong pamilya. Ganun ba? O lola, matigas pa rin hanggang sa huli. Lahat, sundan ako. Labing 8 taon na ang nakalipas. Sadyang dinala mo ako sa gilid ng kalsada at iniwan mo ako bago dumating ang mga Zhou. Ano? Lola, ipaliwanag mo ito ngayon. Nung bumalik ako sa pamilya Zhou, patuloy mo akong inabuso. Papaano mo masasabi na noong si Jialin at Jiawen ay nag-frame sa akin? Wala kang alam? Papaano mo masasabi na hindi mo alam ang tiniis ko sa sambahayan na ito? Alam mo ang lahat. Ito ay sinadya. Kung hindi dahil sa iyo ako, si Joe Xiaoyu, ay hindi magdusa ng husto. Ako si Lu Kexun ay nagpapahayag ngayon. Kung mananatili ang rehistrasyon ng sambahayan, kung gayon bukas, sino mang makikipagtulungan sa mga Zhou, ay kalaban ko. Nanay, ano ang nangyayari? Ano kung ginawa ko? Ipinanganak ka sa pamilyang ito, ako ang nagpapasya ng iyong kapalaran. Kinasusuklaman ko kayong dalawa, may problema ba? Ginang Zhou, bawat salitang sinabi mo ngayon ay magiging ebidensya ng krimen. Ipaliwanag sa pulis. Malalaman mo kung ano ang ibig sabihin ng pag-abandona sa bata. Ginang Zhou, nireport ka para sa pag-abandona sa bata. Sumama ka sa amin para sa interogasyon. Lola, tigil, bitawan mo siya. Pirmahan ang mga dokumento at magpapatuloy tayo ng legal. Mula ngayon, tumigil na ako sa pamilya Zhou. Kung tumanggi ka, hindi ko masisiguro kung ano ang susunod kong gagawin laban sa Zhou Group. Ama mo pa rin ako. Noong paulit-ulit kang nagbingi-bingihan sa aking mga pakiusap para sa tulong, naging katulad ka nila. Hindi ka na pamilya ko. Pirmahan mo! Tay. Simula ngayon, ang ugnayan ko sa mga Zhou ay lubos na naputol. Xiaoyu! Hindi mo ba makita? Sa iyong puso na patawarin kami. Tara na. Tay, ano ang gagawin natin ngayon? Ano ngayon? Nung binubuli ninyo si Xiaoyu, naisip ba ninyo ito kailanman? Siray na ang lahat.
Jiawen, sagutin mo ako nito. Si Xiaoyu ba talaga ang nanakit sa'yo kanina? Shijun, pinaghihinalaan mo ako? Hindi hinala, kundi si Xiaoyu ay malinaw na walang pagmamahal sa pamilyang ito. Bakit kanya sasaktan? Ano ba talaga ang ginawa mo? Ano kaya ang magagawa ko? Kung hindi ka patatawarin ni Xiaoyu, kailangan mo ba akong palayasin din? Ate mo rin ako? Jiawen, alam mo nang husto ang ginawa mo. Jiamu, ano ang ibig mong sabihin? Ang mga camera sa bahay ay naayos ilang araw na ang nakalipas. Gusto mo bang kunin ko ang footage? Pasensya na, hindi ko ito gusto. Sinusubukan kong protektahan ang ating pamilya. Kung si Xiaoyu ay maalis, baka huminahon ang mga bagay para sa atin. Hindi ko intensyon na siya'y sisihin ng ganito. Jiawen, ikaw pala sa simula pa lang. Diyos ko, ano ang nag-udyok sa iyo na ipahamak siya ng ganito? Sinira mo ang ating pamilya. Tay, sinigawan mo ako? Hindi mo ako sinigawan dati. Lumayas ka! Umalis ka ngayon din. Lumayas ka sa bahay ng Joe. Ako, Ginoong Joe, apurahan. Kumakalat ang mga chismis tungkol sa ating alitan sa loose technology. Nag-aatras na ang mga mamumuhunan. Joe Group ay bangkarote. Tapos na. Wala na ang lahat. Tai.